Hello mga katropa, ito na naman si Mo, naglilingkod sa inyo, magbibigay ng bagong kaalaman. Alamin naman natin kung paano o saan nagsimula ang barkong Titanic. Siyempre, gumawa sila ng pelikula noon tungkol sa Titanic. Pero kung isipin mo, hindi tungkol sa barko yung pelikula na yun, kundi sa pag-ibig ng dalawang nagmamahalan na si Jack and Rose. Noong April 15, 1912 at eksaktong 12:27 ng madaling araw. Inutusan ni Edward Smith, kapitan ng Titanic, yung assistant niya na si Jack Phillips na magpadala ng Morse code sa mga paligid nilang barko. Pero siyempre, sa 6 na beses nilang pagtatry, wala man lang ni isang barko na rumisponde sa kanila. At doon, nahalata ni Jack na yung assistant ng kapitan na iniba na pala ang code. Come quickly, danger. Sa code na SOS. SOS meaning Save Our Souls. Siyempre, iniba na ngayon ni Jack yung pag-send niya ng code sa mga barko, yung SOS. Lahat ng barko rumisponde sa kanila. Isa lang ang hindi. Yun ay yung pinakamalapit na barko sa tabi ng Titanic. Ayun ay yung SS Californian ship. At dahil dyan, pinalitan ang navigation law dahil sa partikular na operator ng SS Californian nung time na yon. Alam nyo ba kung bakit hindi rumisponde yung SS Californian? Dahil yung operator nila tulog. Yun yung nakikinig sa radyo. Biruin mo kung gising siya nung time na yon. E di sana natulungan pa nila yung halos 1,500 na katao na nalunod o namatay sa Titanic. Bago natin pag-usapan ang paglubog ng barkong Titanic, balik muna tayo sa unang panahon. Exactly nung 3rd century BC. Ito si Archimedes. Isa siyang engineer, astronomer, physicist, mathematician. At dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng barko o bangka sa tubig. Si King Hero II, tinawag niya si Archimedes. At sabi sa kanya, pakikuha nga tong koronang to at may ipapagawa ako sa iyo. Siyempre nagulat siya. Akala niya gagawin siyang hari. Siyempre biro lang. Ang sabi sa kanya ng hari, kunin mo to at gusto ko lang malaman kung totoong ginto ba to na binigay sa akin o hindi. Kunin mo at i-check mo. Di ko alam kung paano, pero wag mong puputulin o gagasgasan yung koronang yan. Gusto ko lang malaman kung ginto yan o hindi. Siyempre, noong unang panahon, pag naliligo ang tao sa bathtub, sa daanan lang. Nung kinuha niya yung korona, dumiretso siya sa bathtub at maliligo siya. Siyempre, hawak niya yung korona. Nag-iisip siya kung paano niya malalaman kung totoong ginto nga tong hawak niyang korona na to o hindi. Nang hindi ginagasgasan o hindi pinuputol yung hawak niya na yan. Siyempre, habang nag-iisip siya at hawak niya yung korona, umaapaw yung tubig, lumalabas sa bathtub. Bawat kilos niya, bawat akyat niya o baba niya, lumalabas yung tubig sa labas ng bathtub. Umaapaw. Siyempre, narealize niya, nakuha niya na yung sagot. Tumakbo siya sa gitna ng daan at doon sumikat yung salita niyang Eureka, Eureka, Eureka. Ang ibig sabihin ng salitang Eureka nung ancient Greek is nakuha ko na, nakuha ko na, nakuha ko na. Siyempre sa salita ngayon, nagets ko na, nagets ko na, nagets ko na. Simple lang ang ibig niyang sabihin sa nagets niya. Pag kumuha ka ng isang bagay at nilagay mo sa tubig, kung ano yung lumabas or umapaw na tubig, yun yung bigat na pinatong mo sa tubig. So kunwari, 100 kilos ako. Tapos yung bathtub, nasa pinakadulo yung tubig niya. Lumubog ako doon, kung ano yung tubig na lalabas, yun is equals to 100 kilos din. Siyempre, tatanungin nyo, ano yung sinasabi niya yung nagets niya doon sa corona para malaman nga nung hari kung ginto yun o hindi. Simple lang mga tropa. Kukuha siya ng isang bagay pero at this time gusto niyang malaman kung ginto nga o hindi yung corona. So kukuha siya ng ginto, the same na bigat or eksaktong parehas na bigat nung corona. So kunwari, 1 kilo yung corona, 1 kilo rin yung ginto na kukunin niya. Tapos, ang gagawin niya is ilalagay niya yung 1 kilo ng ginto sa tubig. Tapos, yung hawak niyang corona, ilalagay rin niya sa kabilang tubig para makumpara niya. At dapat kung ano yung aapaw sa ginto, yun din ang aapaw sa corona nung hari. Nahalata niya, mas maraming umapaw na tubig doon sa ginto kaysa doon sa corona
Ang ibig sabihin nun na yung ginto na ginamit sa corona, hindi siya 100% totoong ginto. Mix yung paggawa nila ng corona. At dahil kay Archimedes, yun ang nagbukas ng mga mata ng tao para pag-aralan pa ang tungkol sa barko o paggawa ng barko. Noong March 31st, 1912, nag-announce ang kumpanyang White Star Line na natapos na nila ang paggawa nila sa barkong Titanic na halos 3 taon nila ginawa yung barkong yon. At Wednesday, April 10, 1912, doon mag-uumpisa bumiyahe ang barkong Titanic. Siyempre, noong unang panahon, kahit naman ngayon, isa pa rin sa pinakamalaking barko na nakita ng tao, ang Titanic. Hindi lang siya basta-basta o ordinaryong barko. Sa sobrang laki ng Titanic, pwede kang magpatayo ng 27 na basketball court sa barkong yun. Sa sobrang lawak ng barkong yon, nawawala pa ang sarili nilang mga crew sa loob nun. At para hindi sila mawala doon, may practice pa silang ginagawa na halos umaabot ng 2 linggo. At para lang malaman nyo, meron pang isang barko na tinatawag na Olympic. Yun, kamukhang-kamukha ng Titanic. Pinagkakamalan nga silang magkapatid. Pero may isang barko na bumangga sa barkong Olympic. Yun ay yung Hawk. At syempre, nung nabanggaan ng Hawk ang Olympic na barko, nabutas niya yung labas ng Olympic. Tapos, hindi lumubog yung barko. Ang ginawa ng kumpanya nila, yun ay yung may hawak ng Titanic at saka ng Olympic. Ginawa pa nilang commercial yung pagkabangga sa barko nilang Olympic. Parang, halika, tignan nyo to. Nabangga na kami, nabutas na, hindi pa lumubog yung barko. Ang sabi ng kumpanya noon, she cannot sink. At dahil dyan, huwag kayong matakot. Sumakay kayo sa Titanic, pupunta tayo sa New York. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo lulubog. Di lang yan ang sinasabi namin. Kami pambahala sa kapitan ninyo dahil yung kapitan nung Olympic, nung panahon na nabangga sila at hindi sila mubog, sila or siya ang magiging kapitan ng Titanic. Eto na, bago umalis ang barkong Titanic, 10 days before, alam nyo ba na nasunugan yung loob ng barko na nagtagal halos ng 4 o 5 araw? Ayun ay dahil ang ginagamit nila noon ay uling. Dahil nakastore ang uling sa ilalim ng barko nila. O eto na, babiyahe na ang Titanic. Nung araw na babiyahe ng Titanic, hindi lang naman sila ang mag-isang barkong pupunta ng New York. Isa sa mga barkong nauna sa kanila is yung SS Californian. At dahil sila yung nauna, nagpapadala sila ng mga message sa mga barko sa paligid nila na meron silang mga nakitang iceberg at mag-ingat kayo. Siyempre, isa sa mga barko na yon is yung Titanic. Pero sa kasamaang palad, yung radio operator ng Titanic hinding-hindi nakinig sa sinasabi sa radyo. Hindi man lang niya sinulat kung ano yung pinapasang mensahe galing sa mga paligid nilang barko. After mga 15 to 20 minutes, nagpadala ulit ng sulat or ng mensahe yung SS Californian sa lahat ng barko, including ulit ang Titanic. Pero dinedma lang nung Titanic yung mensahe ng SS Californian. Although, binigay nung operator yung mensahe sa kapitan nila. Samantalang sa mensahe na pinapasa ng SS Californian sa lahat ng barko is huminto muna tayong lahat at huwag bumiyahe. Alas 11:07 ng gabi, magkatabi na or halos magkalapit na yung dalawang barko, SS Californian at saka yung Titanic. Siyempre, nagpadala ulit ng bagong mensahe yung SS Californian sa Titanic. Mensahe niya is, tumigil muna tayong lahat at tumigil rin kayo dahil may iceberg sa harapan namin. Tandaan mo, SS Californian ang nauna sa Titanic. Ngayon magkalapit na sila. Ibig sabihin, simula nung nag-message yung SS Californian sa Titanic na tumigil sila, is mabilis pa rin ang takbo nila. Alam naman natin na pagka magkalapit ang dalawang nagsasalita sa radyo, is hindi nyo maririnig ng maayos yung sinasabi ng bawat isa sa kabila. At tandaan mo, pag nagbapasa sila ng mensahe, bawat isa, nang gamit lang nila yung radyo, yun ay yung
naingayan ngayon yung Titanic radio operator. Siyempre, dinedma na naman nung radio operator yung code na pinapasa ng SS Californian sa kanila at hindi na rin niya ibinigay sa kapitan ng barko. Alala mo ba nung unang-unang sinabi ko sa inyo na merong barko na pwedeng makatulong sa 1,500 halos na katao? Yun ay si Cyril Evans. Yun yung operator ng SS Californian. At nung umabot na ng alas 11:30 ng gabi, natulog si Cyril Evans at pinatay niya lahat ng radio sa paligid niya. At syempre, magnanap lang daw siya. Halos mga 2 oras lang naman. Tandaan mo, 11:30 natulog siya. Yun ay yung pinaka-importanteng 2 oras sa libu-libong tao nung araw na yun. Kasi 11:40, 10 minutes pa lang nung natulog si Cyril Evans, dun nabangga sa iceberg ang barkong Titanic. Siyempre, habang nakapikit at nagpapahinga si Cyril Evans, meron ding halos 1,500 taong pumikit at hindi na dumilat. 12:27 AM, nagpapadala ng Morse code yung Titanic sa lahat ng barko sa paligid niya. Karamihan ng barko nag-reply, the Titanic. Iisa lang ang hindi. Yun yung SS Californian kasi nga nakapatay yung radyo nila at tulog yung radio operator nila. At pagpunta ng mga ibang barko malapit sa Titanic, nakikita nila na umiilaw yung Morse code. Siyempre, nung nakita ng mga barko yung ilaw sa Titanic, akala lang nila napupundi yung ilaw. 1:30 na ng umaga, wala pa ring pumupunta malapit sa Titanic. At ang ginawa nila, nagpaputok sila ng flare sa ere. Siyempre, nagising na si Evans, yung radio operator na nasa SS Californian, at nakita niya yung ilaw na nasa ere. Sinabi niya sa commander na si Stanley Lord na hindi nyo rin alam, natutulog rin nung the same time na yon. Siyempre, nagising na si Stanley Lord. Hindi nga lang siya sigurado sa flare na nakita ng mga tao niya sa ere. Yun ba ipaputok o talagang naghihingi sila ng tulong? Kasi, ang naisip ni Stanley, nagpapakilala lang yung barko na sila yung Titanic, yung pinakamalaking barko na sumasabay sa aming lahat. Siyempre, ang ginawa ngayon ng SS Californian, nagpadala ng mensahe sa Titanic. Kayo ba lumulubog or nagse-celebrate lang ba kayo? Siyempre, nagpapadala ngayon ng Morse code yung kapitan ng barko ng SS Californian sa Titanic. Siyempre, nung time na yun, lumulubog na ang Titanic, ano naman ang i-reply nila sa SS Californian? Ang Morse code na pinapasa ng SS Californian papunta sa Titanic is mga ilaw lang. Kasi nga, nakapatay yung radyo dito sa SS Californian. At dahil dyan, wala pa ring reply ang Titanic sa SS Californian kasi nga lumulubog na sila. 3:30 ng umaga, may sumabog na malakas na ilaw sa ere. Pero hindi galing sa Titanic. Ayun ay yung barkong Carpathia. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ang mga barko, lalo na yung mga malalaki katulad ng Titanic, Carpathia, or SS Californian, nagpapasabog sila ng ilaw sa ere at nagpapakilalang ako to, parating na ako. Para lang malaman nyo, ang Carpathia is mas malayo na halos 100 kilometers away from Titanic. Actually, palayo siya. Hindi siya palapit sa Titanic. Palayo siya ng Titanic. At dahil sa message na ginagawa ng Titanic nung kanina pa, bago sila lumubog ng todo, binalikan ng Carpathia yung Titanic. Para siyempre matulungan niya kung sino pa o ano pa ang maitutulong niya sa Titanic. At salamat sa kapitan na yon, kapitan ng Carpathia na si Arthur Rostron, nakapagligtas siya ng halos 700 na tao sa Titanic lifeboats. So siyempre, dapat tinatanong natin sa sarili natin ngayon, bakit hindi enough ang barko na lifeboat na nasa Titanic nung panahon na yon? Di sana lahat halos ng tao doon nailigtas. Sa kalkulasyon ng barko, dapat meron 60 na lifeboats yung Titanic. Or at least
sa pinag-aralan nila sa mga engineer at sa mga crew, dapat may kahit papanong 50 na barko, kahit wag na 60. Biruin mo, ang totoong lifeboat na nasa Titanic nung panahon na yon is 20 lang. At bawat isang barko, umaabot lang ng 65 na tao ang kayang kunin ng isang lifeboat. So kung 65 times 20, halos 1,300 na tao ang maililigtas ng lifeboat na yon. Biruin mo, meron silang halos 2,200 na pasahero sa barkong yon. So ibig sabihin nun, may 1,000 na hindi nila kinalculate ng maayos para mag-provide ng tamang lifeboat amount sa barkong Titanic. Ang sinabi pa nga noon na hindi pa nagpa-practice o walang training yung mga crew ng Titanic. Kahit yung kapitan nila, hindi rin nag-training nung time na yon. Biruin mo, kahit yung pagsakay ng mga tao sa lifeboat, instead na 10 minutes lang, nagiging 30 minutes yung pagsakay nila. At dahil dyan, syempre, walang training, hindi rin punuan yung pagkakasakay nila sa mga bangka nila or lifeboat, ika nga. So, imbis na 65 sa bawat isang lifeboat, nagiging 50 lang or 55 lang. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi 60 to 65 ang sinasakay talaga nila at nagiging 50 lang at 55 lang is takot silang baka lumubog rin yung lifeboat instead na talagang may sakay ng maayos yung mga pasahero sa loob ng lifeboat na yun. Kung naalala nyo yung pelikulang Titanic, kung sino yung mga nasa taas, sila yung tinatawag Class A, kumbaga mayayaman ng mga tao. The more na bumababa ka sa barko na yun, pababa ng pababa ang class ng mga tao. So Class A, pinakamayaman, middle class na sa gitna, pinakababa, yun yung mga hindi pinagpala sa pera. Sa lifeboat, sino mauunang sasakay ngayon? Siyempre, yung mga nasa Class A. Pero siyempre, sasabihin mo, ay hindi, dun sa pelikula, napanood ko. Babae muna ang pinapasakay nila at saka mga bata, mayaman man o mahirap. Tama ka doon, tropa. Yung napanood mo na yun, totoo yun. Pero, hindi yung mga medyo hindi pinagpala o nasa class B or pinakamababang class na mga babae at mga bata. Actually, karamihan ng nasa pinakamababang class hindi nakapunta o nakasakay sa mga lifeboat. Kasi karamihan o lahat halos ng nasa pinakamababang class is nakalagay sa loob ng parang preso. Simula pagpasok nila, yung mga hindi pinagpala ng mga tao sa loob ng Titanic hanggang pag-alis nila, nandun sila nakakulong sa loob. Kasi ang reklamo ng mga taong nasa taas, nasa pangalawa, is may mga dalang sakit yung mga taong nasa pinakamababang class. Actually, para lang malaman nyo, sa bawat isang biyahe ng mga barko noon, yung nasa pinakamababang class, kina-quarantine pa sila. Out of 700 na nasa pinakamababang class, 500 doon namatay o mamamatay. Kasi siyempre, pag lubog ng barko, sila yung nasa ilalim. Sabihin ko lang sa inyo, sa lahat ng mga bata na nasa Class A is na-survive. Isa lang ang hindi. Yun ay si Lorraine Allison. Kasi si Lorraine at yung tatay at nanay niya, hinahanap nila yung kapatid niyang lalaki. Siyempre, sa kakahanap nila sa kapatid niya na lalaki, nalunod sila. Pero, yung kapatid niya, kasama niya yung yaya niya na nasa lifeboat na nakabiyahe. So, sobrang ganda ng loob ng Titanic. May sarili silang saloon, may sarili silang swimming poolan, meron din silang sariling dining room. Sobrang lupit ng Titanic noon. Meron pa silang sariling bulletin o parang dyaryo na tinatawag. Meron nga silang sariling lalagyanan ng mga hayop. Imagine mo sa sobrang laki ng Titanic, meron pa silang 34,000 na kilo ng karne at 5,000 kilo na isda. Meron nga silang 40,000 na kilo ng patatas. Meron din silang 40,000 kilos na itlog. Ito pa, mas malupit. Meron pa silang 8,000 na sigarilyo sa
Titanic. Pero, maniwala ka sa hindi, Kahit isang binocular, wala sa loob noon. Siyempre, nung panahon ng Titanic, wala namang GPS, wala rin silang mapa na live na makikita. Siyempre, ang pinagkakatiwalaan karamihan dati o lahat halos ng nasa loob ng barko is yung nakatayo o nagbabantay sa tinatawag na crow's nest. Siyempre, yung nagbabantay doon, kailangan may binocular siya. Lahat ng binocular or ng telescope para sa barko is nasa isang kwarto. Ngayon, yung kwarto na yon nakalak. At yung may hawak ng susi ng kwarto na yon na nakalak is si David Blair. Si David Blair naman tinanggal sa trabaho mga ilang araw bago umalis yung Titanic. Siyempre, balik ulit tayo sa barko natin. 11:30 PM, dire-diretso pa rin ang takbo ng Titanic papunta sa iceberg. Siyempre, pinapatay na nila yung engine, lahat ng yan, kasi nga, para bumagal kahit papano yung takbo ng barko. Kasi mabilis halos 22 knots. Siyempre, sa kasamang palad, hindi bumagal yung barko at dumiretso pa rin sa iceberg. At dahil dyan, nabutas na ang Titanic. May mga tubig na rin na pumasok sa loob, palubog na rin ng dahan-dahan yung barko. Tumakbo yung mga crew papunta dun sa engineer na si Thomas Andrews. Sabi nila, Sir Thomas, meron ng 5 compartments na napunuan na ng tubig. Anong kailangan nating gawin o anong magagawa natin? Sinagot ni Thomas sa 4 na salita. Lulubog na ang barko. Sabi nila, pero sir, ang sabi niya, hindi, walang sir, lulubog na tayo. At dahil dyan mga tropa, doon nagumpisa lumubog yung barko. Pero kung iisipin nyo, isa sa pinakamalupit na nangyari nung unang panahon o nung panahon na yon is yung Titanic. Isa rin sa pinakamasama na nangyari sa tao ang Titanic. Kasi nga, may mga namatay noong time na yon. Isa pa, at dahil sa kanila or dahil sa Titanic, nag-iba ang mga rules ng Marine. Siyempre, may mga conspiracy theory ngayon na sinasabi na talagang gustong ipalubog yung barko na yon, gawa ng merong tao sa loob na gusto talagang ipapatay. Yung iba naman ang sinasabi, meron daw mami na nasa loob ng barko at siyempre may sumpa yun, kaya lumubog yung barko. Yung iba naman sinasabi, sumpa yun sa Titanic, gawa ng sinasabi nilang hinding-hindi lulubog yung barko. Pero kung iisipin nyo talagang destiny ng Titanic lumubog. Kasi may mga human error na nangyari na sunod-sunod. Isa doon kasi yung lifeboat hindi bilang natugma sa mga tao. Isa rin doon sa nasunog yung barko bago bumiyahe. Isa rin sa mga dahilan is yung SS Californian na radio operator is natulog. Samantalang yun ay yung pinakamalapit na barko na nasa tabi ng Titanic. Isa rin sa mga dahilan na nung tinanggal nila yung unang kapitan ng barkong Titanic, gawa ng nasa kanya yung susi, edi sana meron silang binocular o telescope para meron sana nagbabantay dun sa crow's nest na sinabi ko kanina. Siyempre, pagkatapos ng pagkalubog ng barko, ang sabi ng mga dyaryo, Titanic was supposed to be a lifeboat itself. Dapat ang Titanic is sarili siyang lifeboat at hindi siya humihingi o hihingi ng tulong sa ibang barko or bangka. At dito nagtatapos isa sa mga episode na naman ng Alam Mo Ba tungkol sa Titanic. Paki-comment kung ano sa tingin nyo ang dapat pag-usapan natin sa susunod. Paki-like rin at saka i-share ang video na to. Maraming salamat at lagi po tayong mag-iingat.